Isang mapagpalang araw po ng linggo sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon at binigyan po muli tayo ng napakagandang panahon upang siya po ay ating papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayong araw pong ito ay hindi po lingid sa bawat isa sa atin na ipinagdiriwang po natin ang araw po ng mga tatay. Kaya hayaan niyo po ako, nabatiin ko po silang lahat ng Happy Father's Day ang lahat ng mga tatay, saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. At higit sa lahat, binabati ko rin po ang ating amang nasa langit, na siyang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon sa mundo, na siya rin ang nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan. Kaya sa mga oras na ito, tayo po ay magpuri, magpasalamat, at sumamba sa kanyang dakilang pangalan. Amen? Ang katapatan mo, Diyos, ay dakila, pinagbabago
niyo po akong samahan sa pagbasa sa banal na kasulatan na kung saan ito ay matatagpuan sa awit 103, 1-5. Ang sabi po rito, ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala niya ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Tayo po ay manalangin. Magandang tanghali po sa iyo, Ama. Salamat po sa oras na ito, sa araw pong ito, na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa lahat ng mga kapatiran ko na ngayon po ay kasama po namin upang magpuri, magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lord, mihingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat ng mga nagagawa naming kakulangan namin sa inyo, sa isip man ito, sa salita at sa gawa. Lord, pakalinisin niyo po nawa kami at patuloy, O Diyos, na paging dapatin mo po kami sa mga oras na ito. Lord, wala po kaming kayang gawin kung wala ka sa aming piling, kaya ang dalangin po namin sa mga oras na ito. Kayo ang siyang patuloy na sumagitna at manguna sa aming pananambahan sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa sa amin, lalo na po, Lord, ang magbabahagi, Lord, ng inyong banal na salita. Tago niyo po siya, Lord, sa iyong banal na likuran at patuloy, Lord, na bigyan niyo po siya ng kalakasan, wisdom na kailangan niya po upang maging maayos po at matagumpay ang kanyang pagbabahagi ng inyong mga banal na salita sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, pagpalain niyo po ang lahat, Lord, ng may bahagi sa mga oras na ito. Salamat sa pag-ibig mo, salamat sa kadakilaan mo. Purihin ka, sambahin ka. Ito pong aming panalangin at amin pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Hindi po tayo pumawi sa mga pagkakas ng Diyos sa pagkakas. Thank you.
kinabukasan, narito ang bawat isa muli magpupuri, magpapasalamat, aawit at sasamba sa iyong pangalan. Tunay nga Panginoon na ang mga awiting ito ay tanging sa inyo lamang po namin iaalay. Tunay Panginoon na anumang problema ay aming kayang-kaya basta't ikay aming kasama, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa pag-ingat sa gabay at sa lahat-lahat ng biyaya na natatanggap po namin, Panginoon. Tunay nga Panginoon na pupurihin ka namin, sasambahin, dadakilain at luluwalhatiin ang iyong pangalan. Ito ang aming panalangin at ibinabalik ko ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong na anak na si Jesus. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang mga tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang mga tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang
pantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad sa habang panahon. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa umagang ito. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan na lagi naming nararanasan. At tunay Panginoon na sa oras na ito, patuloy God na ikaw ang mahayag, ang maitaas at madakila sa aming kalagitnaan. Salamat Panginoon sa aming bansa na patuloy God na sa kabila ng pandemyang ito'y patuloy niyong pinagpapala at patuloy niyong hinahayaan Panginoon na pagkalooban ng mga magagandang bagay pa Panginoon sa kabila ng mga nangyayaring ito. Salamat Panginoon, maging sa aming presidente, na dalangin ko o Diyos, pagkalooban niyo po ng karunungan at katalinuhan na magagamit niya upang patuloy na makapaglingkod ng may katapatan at kaayusan sa kanyang mga nasasakupan. Maging o Diyos ang aming Vice Presidente, ang lahat ng nasa gabinete, maging ang lahat ng nakaupo sa posisyon, Panginoon, sa gobyerno ay dalangin ko, Lord, na pagpalain niyo ng karunungan at katalinuhan, magkaisang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga isip, at ito, Panginoon, ay magkaroon ng isang puso at isang layunin na yun na Panginoon ay makapaglingkod sa kanilang mga nasasakupan ng may katapatan at kagalakan sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, tinataas ko rin sa Panginoon ang lahat ng mga frontliners, Panginoon, magmula sa ating mga medical workers, mga health workers, mga men in uniforms, lahat, Panginoon, ang uri ng frontliners sa mga panahong ito. Pagpalain niyo po sila, pakaingatan at bigyan ng pag-asa at katagumpayan sa labang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po maging ang kanilang mga pamilya na patuloy God na umaasa na hindi mo sila pababayaan, hindi mo sila iiwan sa magulong sanlibutan na ito. Maging o Diyos sa aking mga kapatiran sa welfare bill, maging o Diyos sa ibang bansa, maging sa ibang lugar, Panginoon, na kilala mo sila, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa, ingatan, at huwag hayaan, Panginoon, na mapahamak, O Diyos. Bigyan niyo po ang bawat isa ng pag-asa at katagumpayang nagmumula sa iyo, karunungan upang patuloy na matulungan ang kanilang mga sarili, upang patuloy, Panginoon, na makalaban sa hamon ng buhay na ito. Dalangin ko rin, O Diyos, ang provision mo sa bawat pamilya na patuloy na tanging sa iyo lamang umaasa, Panginoon. Maging, O Diyos, sa mga kapatirang may mga karamdaman, Lord, tinataas ko po sa iyo ang bawat isa. Mahabag ka po at pagkalooban ng kagalingan at karunungan upang patuloy, God, na makalaban sa mga dumarating na pagsubok sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang ibayong kagalingan at pagtugon sa lahat ng kanilang mga karaingan. Maging, O Diyos, sa ating tahanan sa welfare bill, dalangin ko na patuloy niyo rin pong pakaingatan, maging ang lugar ng welfare bill, Panginoon, ay lagi niyo pong ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, kaguluhan, kasamaan at sakuna. Patuloy, O Diyos, na mahayag lamang ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isang naroon, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy niyo kaming bigkisin ng inyong banal na pag-ibig, pagkakaisa at pagkakaunawaan. At tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang mahayag sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang aming pupurihin, sasambahin at dadakilain sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Happy Father's Day po sa ating mga tatay. Paalala sa atin ng Biblia sa Awit 127, talatang 3. Kaloob ng Panginoon itong mga bata, ang ganito mga supling
ay tunay na pagpapala. Bilang mga tatay ay mahalin natin ang ating mga asawa at mga anak. Sa magitan nila ay magkakaroon ng kapangyarihan ang pag-ibig para maging pagpapala sa iba. Saglit po tayong manalangin. Maging kalugod-lugod dawa ang salita ng aking bibig. Pagbulay-bulay ng aking puso'y maging kaaya-aya sa iyong paningin. O Panginoon, aking malaking bato at manunubos sa amin. Sa mga gawa, talatang 2, talatang 42 hanggang 47, nanantili sila sa itinuro ng mga apostol para pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipirapiraso ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa kanila ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbili nila ito, ang pinagbilhan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ng lahat ng tao. Bawat araw na idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Dito sa ating aralin, may inilarawang isang kakaibang samahan ng magkakapatid sa unang iglesia. Ano-ano ang mga gawain nila? Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Nagsama-sama sila, ibig sabihin, may fellowship sila. Nagpira-piraso ng tinapay, nagkakainan at nananalangin. Ibig sabihin, yung kanilang natutuhan at narinig na itinuro sa kanila ng mga apostol ay sinunod nila at hindi pinagwalang bahala. Araw-araw, silang nagkakasama na parang mga batang naglalaro lang at di nagkakasawaan. Nagkakainan ng masaya at nagdadalanginan para sa ikagagaang ng kanilang mga dalahin sa araw-araw. Ngunit ngayon, sa atin makabagong panahon, wala na tayong makikitang ganitong iglesia. Mainipin na ang mga tao dahil sa dami ng pinagkakaabalahan, gaya ng TV, trabaho, gawaing bahay, cellphone at iba pa. Madaling magsawa dahil sa maraming makikitang kakaiba sa paligid. Matigas ang ulo, gusto ang sariling gusto. Nakakalimutan kasi nila sa puso at hindi committed sa Lord. At sa pananalangin, saglit na lang at bisan nga nalilimutan pa. Kaya huwag maghanap ng perfect charts. Lahat may kakulangan. Ngunit nang magkaroon ng pandemic na COVID-19, ang mga buong mundo kung saan maraming establishment ang sarado, maraming bawal at maging ang mga simbahang pisikal o literal ay sarado dahil baka raw ito ang pagmulan ng mga hawahan. Ngunit ang pakikinig at pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi naman pinagbabawal. Kaya ngayon, gamit ang social media sa pagsishare ng mga Bible verses, gamit ng video call para sa mga kamustahan, gamit ang Zoom sa mga pagpupulong para makapagplano ng mga gawain at maghatid ng mga direktiba para sa iba. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng fellowship ang magkakaibigan, magkakatrabaho, magkakapamilya at mga kapatiran sa iglesia. Pero ang fellowship na gusto kong itanim sa ating isipan ay ang pagsama-sama ng mga magkakapatid sa iglesia para sa kapurihan ng Panginoon. Nang kahit tayo magkakaiwalay, ang ating puso at isipan ay kay Lord lamang. Ang kanyang pag-ibig ay lagi nating pag-asa at ang kanyang mga pangako ay patuloy na sa atin ang pagpapasigla.
Alam nyo na ang pagiging masigla at matamlay ng isang iglesia ay dahil sa mga membro nito. Bawat isa sa atin, bata o matanda man, ay may bahagi sa pagpapasaya o pagpapalungkot ng church. Dahil ang iglesia o church ay hindi ang structural building o bahay, kundi ang mga tao na nagsasama-sama upang magpuri at sumamba sa Diyos. Ikaw, ako, tayo ang church na tinubos ng dugo ni Kristo. Tinawag tayo upang magsama-sama para makibahagi o makipag-ugnayan sa iba para sa misyon ng Panginoon sa lugar na itinalagan niya para sa atin. Tinawag niya tayo dahil may gawaing itinakda para sa atin na dapat gampanan. We need to be a committed church, devoted to the teaching and to fellowship. May 3 bagay na pwede natin magawa upang mapasigla natin ang pagsasama-sama sa iglesia kahit may COVID-19 at di tayo nagkikita-kita ng personal at malapitan. Ano ang maaari nating gawin upang di mawala ang pagpaunlad ng pagsasama-sama sa iglesia? Number 1, love and care. Pag sinabi natin magkakasama, literally, nasa isang lugar sila na nag-uusap at nagkukamustahan. Ito ang tunay na kaganapan sa panahon ng mga tao sa unang iglesia. Sama-sama sila araw-araw, pero iba na ang ating panahon ngayon. Meron tayong tinatawag na new normal kung saan na hindi tayo magkakadikit. No yakap, no beso-beso. At hindi pwede basta-basta nangangapit bahay. Bawal. Ngunit salamat na muli sa Facebook, Messenger, Viber, at ngayon ang Zoom. Pwede na muli tayong magkita-kita, magkamustahan, at magdalanginan. Naipadaman natin sa isa't isa ang pag-ibig at pag-alala. Sa panahon ngayon, huwag natin ilagay sa social media ang ating mga galit, tampo at problema, kundi i-post natin ang mga salita na makapagbibigay pag-asa. Huwag panay laro na makasisira naman ng mga gawain at pag-aaral para sa mga kabataan. Sabi sa Hebreo 10, Kapitulo 24, at sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig, sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti. Paano natin mapupukaw ang damdamin ng iba kung panay problema, hirap, reklamo, at naririnig nila? Iisipin pa nila na walang kwenta ang Diyos natin dahil panay hirap lang ang dinadanas natin. Paano tayo makagagawa ng mabuti kung sarili natin ay pinababayaan natin? Mga kapatid, balanse dapat ang buhay natin. Mahalin natin ng Diyos, mahalin natin ang ating sarili para makapagmahal din tayo sa iba. Madaling sabihin, mahal kita. Pero mahirap ang patunayang ito. Sabi sa Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga, magmahalang kayo at magpaumanhinan. 1 Pedro 4:8, sa wakas, magkakaroon kayo ng pagkakaisa at pagtitinginan kayong mabuti. Magmahalang kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Mahirap gawin, lalo na doon sa mga taong hindi kaibig-ibig, pero utos na dapat sundin upang ang fellowship natin sa Diyos ay hindi mawalan ng kabuluhan, dahil ito ay atin na ibabahagi para sa kanyang kapurihan. Kung natapos ang pandemya at bumalik tayo sa normal,
Ang pag-ibig at pag-aalaga ay huwag nating malimutan. Ang musta, magbibisita, ngumingiti at mag-aalala ay isang bagay na makapagpapaligaya sa iba. Number 2, isa pang paraan upang hindi mawala ang pagsasama-sama na magkakapatid sa iglesia. Bakit ito mahalaga? Dahil sa ating mga ministry na magpapupurihan natin ang Diyos na sa talagang layunin ng ating kaligtasan bilang pasasalamat. Dahil sa ating ministry na ilalabas natin ang ating mga naibang talento at nakikita lang natin ang mga kasama natin sa bawat grupo kung saan magkakaroon tayo ng bahanginan at panalanginan. Kapag may kasama tayo, magiging masaya at hindi boring ang mga araw at oras natin. Dahil sa ministry service, makakabuo tayo ng long-lasting and valuable friendship. Ito raw ay isang malaking benepisyo na may gawain ka sa Panginoon. Meron kang magiging close kung saan may nahihingahan ka sa oras ng mga pangangailangan. Gaya ni Paul, ni Barnabas, Paul at Silas, Aquila at Priscilla, Peter and John, makakalapit dahil sa paglilingkod sa Diyos. Ministry partners are the best lifetime friends and great sources of encouragement. Kaya tanggapin ang ministry work. God will help us. Katlong bagay na dapat gawin para hindi mawala ang pagsasama-sama sa iglesia sa pamagitan ng pagkakaroon ng small group para sa church worship. Pero mas maganda ang small group dahil mas makikilala sila. May mag-aalaga sa kanila at para hindi sila madaling madaya, may kukup-kup at madali para sa kanila ang pagtutulungan. Dalawang lugar ang pwedeng puntahan, ang simbahan at ang sarili nating tahanan. Kaya dapat laging bukas ang ating tahanan sa pag-aaral ng banal na kasulatan, pagpiprapiraso ng tinapay at sa pananalangin. Kung makikita ng mga tao sa paligid ang ating mabuting samahan at nagbabagong ugali, maraming magpupuri at sasamba upang sila man ay maligtas at maging kaisa sa pamilya ng Diyos. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakilanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita upang magamit namin ito sa pang-araw-araw namin buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Son rarely tells his father how he really feels. A handshake or a pat in the back is all that he reveals. I'd like to right that wrong here in this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man, oh no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. And thank you
for being there when I need you. Thank you for every single day. Now I've been blessed with a son of my own, got my own bedtime stories to tell. If I can raise him half as well as you raised me, guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Even though the years drift away, I never took the time just to say I love you, and I always have. Thank you for being my dad. Thank you for being my dad. Sa pansamantala naming pag-iwahiwalay, naway kamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you, and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you, and be gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious, gracious.